Mumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Sa bisperas ng undas, ilan nating mga kababayan nagsisimula ng dumagsa sa mga terminal ng bus, paliparan at pantalan. Sitwasyon ng trapiko sa ilang panig ng Kamaynilaan, alamin live. Halos 2 milyong individual inaasahan ng Manila North Cemetery na bibisita simula ngayong araw hanggang sa 2 ng Nobyembre. Rescue teams, ambulansya at bumbero ipinosisyon na. Pasok sa mga tanggapan ng gobyerno, half-day na lang ngayong araw ayon sa palasyo. Pagdinig hinggil sa overpriced Makati City Hall Building 2 at controversial property na Sunshine Agritourism Park isinagawa ng Senado. Negosyanteng inaakusahang dummy umano ni Vice President Jeju Marbinay na si Antonio Tony Chu humarap. Good news sa mga consumers, higit 70 pisong rollback sa kada tangke ng Soleil LPG asahan ngayong Nobyembre. At ilang religious group, hinikayat ang mga kabataan na huwag kaligtaan ang pananalig sa Diyos at pagdarasal gamit ang rosaryo kasabay ng pagtatapos ng Holy Rosary Month. Siksik ang mga balita, kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision. Mamayapa masaganang umaga ng Biyernes, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa aming weekend edition ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Of course, makakabalikat natin sa ating telestudio sina Zarina Lozuegro at Julius de Zamboron. But of course, dito sa ating home studio, siyempre pa, kaagapay natin ang ating muse ng Bulacan, muse ng Good morning. Good morning, Ka Francis, at magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Vision. Sa susunod na isang oras ay ihahatid po namin sa inyo mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kaya po tumutok lang kayo. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sa inyo until 7 o'clock sa kabuuan ng ating Friday edition. But of course, kasama na rin dyan ang ating malawakang paglilingkod na pambayan, Vivian. At syempre pa mga ilang paalala at mga napapanong usapin, lalo na ngayon, Bisperas ng Todos Los Santos. Ayan, marami na ang nagpupuntahan sa sementeryo, pero wag naman sana tayong maging biktima ng pagsasamantala ng ilan. Alam mo ba, Vivian, nagiging kalakaran? Oo. Dito sa Metro Manila, sa mga pangunahing sementeryo natin, partikular sa Manila North Cemetery, medyo marami ang nagsasamantala. Marami yung mga pari-pari, para bagang ang sinasabi, bibindisyonan namin yung mga puntod ng inyong mga mahal na yumao sa buhay. Pero eto, pagsasamantalang sisingin ka, yung pala hindi naman pala pare. Peke. Oo. Falsifikado. Actually, malalaman natin kung sino yung mga peking pare kapag naningil ng mataas. Kasi di ba dapat kawang gawa or kusang loob yung pagbibigay nitong abuloy. Kung halimbawa, bebendisyonan ng pare itong ating namatay na mahal sa buhay, hindi ba? Oo. At para malaman mo kung peke o hindi, bigyan mo lang ng 5 piso. Pag umangal yan, peke yan. Dahil at pag peke, isuplong. Pahuli nyo kagad yan, mga kaibigan. Okay. At siya nga pala, ang Pangulong Pinoy, dadalaw ngayon. I-inspeksyonin niya ang lahat ng mga pantalan, lahat ng mga airports, at maging mga bus terminal. Personal na iikot ang ating Pangulo dyan para makita niya ang paglalatag ng kaayusan na mga isinagawa ng ating mga lead agencies in preparation for this
All Saints Day commemoration? Naku, mamayang hapon po yan kasi ngayon nga sinuspinde yung pagtatrabaho half day. So bale hanggang alas 12 lang po ang trabaho sa public offices at pero exempted po dyan yung mga nagde-deliver ng public services tulad ng media. Kaya Lalaine, ikaw masaya ka kanina na half day lang, hindi po tayo kasama doon. Pati sa mga health services, hindi po tayo kasama doon. Pero in general, yung mga government offices, wala pong pasok ng kalahating araw or half day lang po tayo ngayon. Except those in the frontline service. Kaya huwag kang magdiwang, Lalaine. May pasok. May pasok at may pasok. Okay. Yes. Vivian, Oo, dumako na tayo sa mga pinakamaiinit na balitang nakalap ng ating PTV News. Nariyan sa studio si Zarina Lusuegro. Zarina, magandang umaga. good morning. Pina. Maraming salamat Francis and Vivian. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-30 ng isa na Oktubre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap na media ng bayan. Una sa ating mga balita, kasunod ng paggunita ng undas bukas ay nagbigay babala na ang pambansang pulisya sa ating mga kababayan laban sa mga pekempari na mag-iikot sa mga sementeryo upang mambiktima. Narito po si Alvin Baltazar para sa detalye. Otomatiko nang walang pasok ang taon-taong undas na ginugunita ng mga Pinoy sa layuning alalahanin ang mga mahal sa buhay na namayapa. Pero uso ba naman sa mga kawatan ang salitang holiday? Gayong hindi nga nauubusan ng gimmick at modo sa mga ito, depende sa okasyon. At ngayong araw ng undas, ibang racket ang naisip ng iba para makapanlamang sa kanilang kapwa at ito ay ang magpanggap na alagad ng simbahan. Kasi mahirap yung kahit sino-sino lang. Kasi maraming mga piki talaga, lalo na sa undas, no? Payo ng PNP, magduda na sa isang nagpapakilalang pari kung mag-alok ito ng bendisyon sa isang namayapa, pero humihingi ng bayad. Kung talagang nais magpabasbas sa isang alagad ng simbahan, kumausap na lang ng kakilalang pari at huwag sa mga kaduda-dudang akala mo ay maamong mga tupa na yung palay, lobong maninila. Kung nasasabi na you have to give me this amount, parang hindi na yan tama, hindi na yan pari siguro. Kailangan mag-suspect. May suspicion na, no? So, para maiwasan natin itong yung sasabihin natin na ano tayo, na biktima tayo sa mga peking pari, just request the priest that they know, their parish priest or their friend priest. Babala ng PNP sa mga kawatan, huwag nang mag-isip-isip ng kung ano-anong modus. Kagaya nito, gayong sa dami ng mga pulis na nakakalat ngayong araw ng mga kaluluwa, imposibleng hindi masakote ang mga ito kapag may umalmang biktima. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar. Samantala, maglilibot naman si Pangulong Aquino sa mga pangunahing passenger terminals sa Metro Manila ngayong araw para sa bisperas ng All Saints Day. Magsasagawa ng inspeksyon ng Pangulo dahil na rin sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero na magsisiuwi sa kanilang probinsya para bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Mamayang tanghali ay unang bibisitahin ng Pangulo ang North Passenger Terminal Complex sa Manila North Harbor. Susundan ito ng NAIA Terminal 3 sa Pasay City, diretso sa Jackliner Buendia Terminal hanggang DLTB Nirvana LRT Buendia Terminal sa Taft Avenue, Pasay City. Tauna ng pagsasagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa mga pangunahing passenger terminals para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mga pasahero. Sa ibang balita, wala pa rin komento ang palasyo kung ano magiging epekto ng kasalukuyang pagdinig ng akusasyon ng katiwalian laban kay Vice President Jejomar Binay sa i-endorso ni Pangulong Aquino sa 2016 presidential elections. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, katulad ng iba ay hihintayin na lamang ng palasyo ang ipalalabas na resolusyon ng Senado sa naturang pagdinig. The role of the straight path and the role of the reforms that we have introduced, and as the President has said, the one who will continue the reforms that he has started, and maybe perhaps expand further the reforms of the successor. But as to how this will play out, that will depend on the campaign season, whether it will be used by the players in the campaign. So it's still so many months away, so it's too early for me to comment on that.
Inihahanda na po ng Armed Forces of the Philippines ang lugar kung saan ika-quarantine ang mga Filipino peacekeepers na uuwi sa bansa mula sa Liberia na apektado po na Ebola outbreak. Ayon kay AFP Chief of Staff Gregorio Pio Katapang, pansamantalang mananatili sa Peacekeeping Operations Center sa Tarlac ang mga naturang sundalo habang sumasailalim sa medical check-up. Ang mga sundalong nananatili sa PKOC ay ililipat muna sa ibang opisina. Sa ngayon ay nananatiling maayos ang lagay ng kalusugan ng Philippine Peacekeeping Contingents sa Liberia. Sa November 10 hanggang November 14, nakatakdang dumating sa bansa ang naturang Filipino peacekeepers sakay ng chartered flight. Magandang balita naman po sa mga mamimili lalo't nalalapit na ang Kapaskuhan dahil naasang bababa ng 50 sentimos hanggang piso ang presyo ng Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Ayon po sa Department of Trade and Industry, batay sa abiso ng Philippine Baking Group, ang bawas presyo sa tinapay ay magiging epektibo sa Nobyembre 7. Ibig sabihin nito, mula sa 37 pesos, magiging 36 pesos at 50 centavos na lamang po ang presyo ng kada pack ng Pinoy Pandesal, habang bababa sa 22 pesos and 25 centavos para sa 10-piece pack nito. Kalakip nito ay naasang masusundan pa ang bawas presyo dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng harina sa pandaigdigang merkado. At yan po mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Ngayon, balik muna tayo kina Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Salamat, Zarina Lusuegro. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa oras na 12 minutos, 42 segundos. Makalipas ang alas 6, tuloy-tuloy tayo at puntahan na natin. Pararaanin natin ang unang bulusok ng ating Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Tawi-Tawi with Sally Jamasali. Sally, Masalamalaikum, konektado ka. Waalaikumsalam at magandang umaga. Amang Francis, pinangunahan ni Congresswoman Ruby Sahali at District Engineer Benzo Rajihil ng DPWH-ARMM Tawi-Tawi ang groundbreaking ceremony ng multipurpose covered court na may kabuang pundong 24.5 million pesos. Ayon sa pahayag ni Congresswoman Ruby Sahali, ang naturang proyekto ay isang katuparan na naipangako ng kanyang ama na si dating Governor Tadiko Sahali na lalagyan niya ng bubong ang DepEd compound dito sa bayan ng Bungaw. Dagdag pa niya, hindi lang bubong, patian niya ang pagpapatayo ng isang malaking gymnasium ay kasama na sa naturang proyekto. Samantala, nangako naman ang kanyang nakababatang kapatid na ngayon ay gobernador ng lalawigan ng Tawi-Tawi na si Governor Nubert Sahali na sa oras na matapos na ang naturang proyekto, siya naman ang bahalang maglagak ng mga makabagong kagamitan para sa sports activities at iba pang amenities upang magamit at magsilbing training ground ng mga kabataang atleta ng lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang DepEd compound dito sa bayan ng Bungaw ay siya laging nagiging venue ng anumang aktibidades at katabi rin nito ang Provincial Sports Complex. Para sa Radyo Vision, ito si Sally Jamasali mula sa lalawigan ng Tawi-Tawi, Media ng Bayan. Masalam, Sally. Dumako naman tayo sa Cebu. Nariyan ang ating kasamang si Annabel Lagrosas. Annabel, maayong buntag. Konektado ka. Buntag, idiniklara ng pamalaang panlalawigan ng Cebu ang half-day work sa araw na ito, Oktubre 31, upang makauwi ng maaga ang mga kawani ng gobyerno sa kanilang mga lugar para sa undas. Sa ipinalabas na memorandum ni Cebu Acting Governor Julian Daan, lahat ng mga kawani ng lalawigan ay magtatrabaho sa loob ng kalahating araw o hanggang ngayong alas 12 ng tanghali lamang, maliban sa mga tanggapan na kailangang mag-maintain ng skeletal force upang patuloy na mapaglingkuran ang publiko. Layunin ng deklarasyon na mabigyan ng buong oportunidad ang mga kawani na mabisita nila ang puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Samantala, tiniyak din ng Kapitolyo na walang mga pasahero ang may stranded sa Cebu South Bus Terminal dahil ipapalabas nila ang kanilang mga tourism buses mula ngayong araw hanggang Nobyembre 2. Nagbigay naman katiyakan ang mga may-ari ng kumpanya ng bus at mga operators sa pamalaan ng lalawigan na ikakalat nila lahat ang kanilang mga units upang makauwi ang mga pasahero sa kanilang mga bayan para sa Todos Los Santos at sa araw ng mga kaluluwa. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas ng DYMR Cebu, Media ng Bayan.
Maraming salamat, Annabel Lagrosas. Mula Tuguegarao, mula Cebu, punta natin ang Tuguegarao, Radyo ng Bayan with Teresa Campos. Teresa, na imbagabigat kada kayo amin, kakabsat, konektado ka. Naimbagabigat at kasamang Francis, hinamon ngayon ng Local Government Academy o LGA ang mga LGUs dito sa Rion 2 na gamitin ng mga ito ang kalang natatanging best practices upang umangat sa napipintong ASEAN Economic Integration sa 2015. Sa kanyang pananalita sa kauna-unahang Regional Local Governance Forum na ginanap dito sa Tuguegarao City kahapon, sinabi ni LGA Executive Director Maribel Sacandoncillo na sa pamamagitan ng lakas at kagalingan ng mga LGUs ay mangingibabaw pa rin ang mga ito kahit pa sa gitna ng globalisasyon. Lubos na ikinalugod ng LGA Executive ang mga nasaksihan niyang best practices ng 9 na LGUs na ibinida kahapon sa nasabing forum na anyay patunay lamang na hindi pa nauubusan ng magagaling na lider ang Pilipinas. Samantala kasamang Francis, bilang inobasyon ngayong undas, hinikayat ngayon ng pulisya rito sa Tuguegarao ang mga magulang na lagyan ng tag ang mga batang dadalhin nila sa mga sementeryo upang madaling maibalik ang mga paslit na ito sakali mang mawalay sa kanila. Nakasulat sa tag ang pangalan ng bata, kumpletong address at contact numbers ng mga magulang. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Teresa Campos, Radyo ng Bayan, Tuguegarao. At para sa ating mga taga-subaybay na nais pong magpabate, magkomento o magtanong sa ating featured guest mamaya, ito po yung number na maaari ninyong i-text 0922-358-2679. Don't forget your name and addresses, please. Okay. Pasadahan muna natin ang ating aparador ng Message Center. Vivian, magandang umaga, Pilipinas. Malakas na po ang Radyo ng Bayan dito sa Cebu. Pakibati po ang mga taga-Badian, mga taga-Dalagete, at mga PBS personnels. Buenos dias sa inyong lahat. Alberto Amandoron po ng Poblasyon Badian, Cebu. Good morning ka, Francis, Vivian. Napapansin ko lang, araw-araw paganda ng paganda si Vivian. Ay, maraming salamat po. Pakibati po si Julie Banda, Doc Boyet Carpio, Choli Bulaon ng Marikina City. Nanonood sila Liza Manuel ng San Mateo, Rizal. Samantala, hi, gandang Vivian at Mang Francis, salamat mga pagbati ninyo sa amin sa Caloocan. Dito po, alam na, dalawang kumpare, thank you very much, Ning Salis, okay, ng Caloocan City. Thank you. Ako naman dito, good AM po sa inyong dalawa. Maraming nakikinig at nanonood dito sa amin. Sana sa pamamagitan ng Radyo Vision ay maiparating ko sa lahat ng kalbayog nun na ipagbawal na ang pagdadala ng alak sa sementeryo para iwas gulo. Salamat po, Belinda ng Barangay Hamurawon, Calbayog City. Okay. I think matagal na, matagal na bawal ang pagdadala ng alak. Paganda ka daw ng paganda araw-araw. Maraming Pero sa akin, salamat wala po. man lang nagsasabing pagwapo ng pagwapo. Minsan may nagsabi, may tumutol pang matanda. Naku po. Ayun, no? Ayun, ay salamat. Meron din akong fans doon sa labas. Thank you very much. Okay, Vivian, okay, go. dumako naman tayo sa oras na 19 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Alamin na natin ang pinakahuling lagay ng trapiko kasama si Julius Desamboron. Julius, magandang umaga. Maraming salamat, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Ngayon pong bispiras ng undas. Unahin po muna natin ang sitwasyon po dito sa Manila North Cemetery. Sa mga oras pong ito ay mangilan-ngilan pa po itong nagtutungo natin mga kababayan o mga bumibisita sa mga yumao nilang mga kamag-anak. At syempre ngayon pong umaga ay naandito na rin po ang mga tauhan ng Cementerio del Norte at ng mga tauhan ng pamahalang lungsod ng Maynila para maglinis po sa nasabing sementeryo. Pero bago ang lahat, silipin na po muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Balintawak sa lungsod po ng Quezon. Unti-unti na po nagsisikip ang daloy ng sasakyan sa gawing southbound lane. Yan po yung mga sasakyang galing po ng lungsod ng Caloocan at patungo ng Balintawak at ng Muñoz sa lungsod pa rin po ng Quezon. Samantala yung mga pabalik po ng lungsod ng Caloocan at pabalik sa may area po ng North Luzon Expressway sa mga oras po ito ay magiging maluwag pa naman ang sitwasyon ng trapiko.
Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Pitwazon, lungsod ng Quezon. Mananatili pong maluwag. Ito pong southbound, northbound at maging po ang service road na patungo po ng Araneta Center sa Cubao. O kaya doon sa mga motorista po natin, kahit po maluwag ang ating lansangan, abay syempre wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa dahil asahan nyo na po mamaya ang pagsikip ng daloy ng mga sasakyan, lalo na po dyan po sa may kahabaan po ng EDSA, partikular sa may Cubao. Nandyan po yung ilang mga bus terminal natin at nag-uuwian yung ilan nating mga kababayan. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng Magallanes Skyway sa mga sasakyang papasok ng South Luzon Expressway o kaya po patungo po ng mga paliparan natin sa may gawing Ninoy Aquino International Airport. Magiging maluwag pa naman ang ating traffic situation hanggang sa mga oras na ito. Gayon din po ito po mga sasakyan na galing po ng SLEX at patungo naman sa may area ng Orense, Guadalupe at ng White Plains, Connecticut. At wala pa naman kayong aasahan na malausad pagong na sitwasyon ng trapiko ngayong pasadong alas 6 ng umaga. Panghuli na lamang po, ito pong Katipunan, Berkeley bilang alternatibong daan ng ating mga motorista. Magiging alternatibo pa po yan dahil mananatili pong maluwag ang ating traffic situation sa yung mga sasakyang mapapatungo po ng southbound, C5, Tiendesitas at ng Market. Gayon din po, ito po mga sasakyan galing po ng Green Meadows at papasok po sa may area ng Tandansora at lungsod ng Quezon, partikular sa may University of the Philippines. Samantala dito po sa aking likuran, dahil nga po inaasahan na simula po ngayong araw na ito hanggang mamaya pong gabi, bukas ng umaga, kung saan po ay mismong undas hanggang 2 ng Nobyembre, araw po ng linggo, ay aasahan nyo na po ito pong aking kinatatayuan ay mapupuno na po ng maraming tao at hindi na mahulugang karayom dahil po doon sa mga bumibisita. Pero syempre patuloy po ang paalala ng Manila North Cemetery na yung mga bawal po mga dalhin, yung mga sound system, yung mga matatalim na bagay, mga alak sa loob para bilang paggalang na rin po doon sa mga yumao nating mga mahal sa buhay at syempre para maging matiwasay itong paggunita ng ating Undas 2014. So yan muna ang pinakahuling mga ulat mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Kasama pa rin ang Unit 4 at ang birthday celebrant na si Kuya Jerry Calilero para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Julius Tisamboron. Balik tayo dyan sa studio. Maraming salamat, Julius, and happy birthday, Kuya Jerry. Samantala, mga kaibigan, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at bukas, araw ng mga kaluluwa. Nariyan sa Pag-asa DOST Live, si Jessie Basco. Jessie, maganda umaga. Magandang umaga rin, Vivian, at sa inyo dyan, Ka Francis, at magandang umaga, Pilipinas. Mga kababayan, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Meron pong namataan na low pressure area sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility at yan po ay nasa layong 1,400 kilometers. Silangan po yan ng Katarman, Northern Samar. At ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada, ay mataas po ang posibilidad na pumasok yan sa loob ng ating boundary ngayong araw. Mataas din po ang chance na ma-develop ito sa pagiging isang bagyo at sa tropical depression category. Samantala sa ating pong forecast, amihan ang umiiral po dito yan sa may Northern Luzon at asahan din po ang mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa may Zamboanga Peninsula, ganun din po sa Northern Mindanao, Caraga, kasama rin po ang Davao at Central Visayas. Samantala, dulot naman po ng hanging amihan, magdudulot po yan ng mga may hinang pag-ulan dito po yan sa may Cagayan Valley, kasama rin po ang Cordillera at Ilocos Region. Isang magandang balita naman po dito sa atin sa Metro Manila at ganun din po sa nalalabing bahagi pa ng bansa dahil magpapatuloy po ang good weather conditions. Paghandaan na lamang natin ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog mamaya po yung hapon o kaya naman ay mamayang gabi. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Maraming salamat, weather buddy, Jessie Basco. At tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan. 24 minutos, 58 segundos. Makalipas ang alas 6, paalala muna, Miss Vivian. Paalala po sa mga nagtatrabaho sa government offices, half day lang po tayo ngayong araw. Naglabas ng memorandum circular ang Malacanang para hanggang alas 12 lang po ang trabaho sa government offices ngayong araw. Pero hindi po covered ang mga naroon sa linya ng pagde-deliver ng public service at ng frontline and health services. Public service oriented agencies, may pasok. Okay. Samantala, habol ko na lamang itong mga ilang text na ito. Ka Francis, ako ang number fan mo. Hindi ka man gwapo.
Nako. Sakit naman. Busilak naman ang puso mo. Liza Manuel. Thank you very, very mucho, Liza. Pakibati po sina Aldin at Nanding Comendador, Loniza family, Villaplana family, and Loreto family. Lagi po kaming nanonood sa Radio Vision dito sa Lopez, Quezon. Yes, at meron Wow. tayong dito mga bumabate. Hello, good morning ka Francis at Miss Vivian. Isa ako sa mga tagapakinig sa inyong programang Radyo Vision every morning. At sana po ay bigyan kayo ni Lord palagi ng lakas at long life. More power and God bless you always, Carmela Gludo sa Gingoog City. We are fine here at MSU Main Campus. Marawi City still fogging. Mukha na raw Korea doon. Good Wow. morning po sa inyo dyan at sa lahat ng listeners. Mickey of MSU Marawi. Good AM, pakibati po kami dito sa Libis, by sa Caloocan City, Cuyobe family, Celis family, Malio family, especially kay Ate Mila Cuyobe. Nanonood po kami ngayon, Marining Celis. Okay, at nakikita natin na sa ating monitoring na mula sa Himlayang Pilipino, no? Nandiyan dyan, nakita natin ang kahandaan. Nakikita na natin ang komplemento ng lahat ng mga ahensya ng ating pamahalaan na mga ngasiwa para sa kaayusan, kapayapaan at katagumpayan ng pagdariwang natin at paggunita natin ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Oo. Which starts today, officially, ngayon na yan, simula na ngayon, hanggang bukas, hanggang sa Nobyembre 2. Patuloy po kayong sumubaybay. Samantala mga kaibigan, paraanin muna natin ang ilan sa mga paalala mula sa inyong himpilan. Abogado ng Bayan, Abogado ng Bayan, kasama si Attorney Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Abogado ng Bayan. Okay mga kaibigan, sa puntong ito, kakawing natin sa ating linya ng komunikasyon ng ating pong butihing Madam Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Madam Persida, magandang umaga po. Magandang umaga po sa atin, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sana pa naabot sa buong mundo ng mga overseas workers natin. May malungkot na balita, Sir Francis. Yes, ma'am? Yung isa dun sa mga sundalo na nag-escort sa ating senador Binigo S. Aquino III, si Claro Lat, si Technical Sergeant Claro Lat, ay namayapa noong nakarang araw. At yun. Okay. So, ay nakaburol sa Batangas. Opo. Yung isa yan sa mga escort nun. Opo. Yung umaalala yung buwaba. Dating Senador Ninoy Aquino. Anyway, Madam Persida, ang nais naming malaman, ang mga hakbang ng Public Attorney's Office, hinggil po dito sa ating mga ilang inmates na talaga naman pong inabot na ng katandaan sa ating mga pambansang piitan. Ano po ang maitutulong ng inyong tanggapan sa mga sitwasyong katulad nito? Noong nakaraang linggo po ay kasama po tayo ng Committee on Justice ni Congressman Neil Tupas, Congressman Romulo at Congressman Kit Belmonte at ito sa Anwaray, no, si Congresswoman Pinky Noel, at pinalakay nga po at pinaalaw namin yung mga may sakit na matatanda doon sa infirmary ng ng Bilibid. At yun nga po, nagkakaroon ngayon ng pag-usap at pagpapanukala kung paano lalong makikipag-coordinate ang PAO sa Department of Justice at sa Board of Parole and Parole sa tinatawag na kung pwedeng ma-clemency o maparol yung mga matatanda na kung sila ay mamamatay, sana sa piling na ng kanilang mga kamag-anak. Okay. So, chances are, Madam Persida, mayroon pa rin namang pag-asa, ika nga. Ay, may pag-asa po. Habang buhay, may pag-asa. At ako po ay naniniwala, como yung clemency, yan po ay plenary power ng ating mahal na Pangulo. At yan ay, executive, talagang very solemn act. Ay maghintay lamang po yung mga qualified kung sakaling sila po ay mabibigyan.
At ako'y hindi nawawala ng pag-asa na darating pagkakataon ay makakalaya at dapat lumaya. Okay. Sa isang usapin pa rin, Vivian, yung may kinalaman naman sa update natin ng paglubog ng Princess of the Stars. Kahapon, nagkaroon na naman ng paglilitis yung criminal case. Nag-resume na po yung Regional Trial Court Branch 5 ng Manila. Kapag tumabas na nga po ang desisyon ng Korte Suprema na nire-reinstate yung mga motion for reconsiderations at petition ng Office of the Solicitor General at ng mga kamag-anak. So, yun po ay magandang hudyat na tuloy-tuloy ang criminal case. Pero yung civil cases po ay monthly po, may 2 araw kami hearing sa Cebu para sa mga kaso sa Mindanao at Visayas sa mga biktima. At dito naman sa Luzon wide ay sa darating na linggo ay meron naman kami mga marami po kami setting bago po dumating ang mga holidays o Kapaskuhan ng Sambayan ng Katolisismo. Attorney Acosta, ilang taon na po mula nung nangyari itong Princess of the Stars, gusto ko lang pong malaman, nasaan na po ba itong kaso? Malapit na po ba tayo dun sa punto na magkakaroon na po ng desisyon dito sa kaso na ito? Doon sa civil cases po, 39 witnesses na ang napresenta namin. Kami po ang may hawak ng civil cases. Para sa consolidated 64 cases dito sa Metro Manila. At doon sa Cebu naman ay kami rin may hawak, nag-hearing na. So umaasa po kami, baka first semester ng susunod na taon, 2015, ay matapos na po ito mga civil cases na ito. 2015. Ma'am, syempre medyo matagal na rin po. Meron po bang mga pamilya po na gusto nang mag-settle with the respondents po ng kasong ito? Actually, wala pong ganyan yung pamilya, pero nung una gustong isettle sana ng respondent. Yes, pero opo. mapakaliit po ng offer, 10,000 pesos. 10,000 pesos. Kaya po marahil ay natawa lang po yung mga kamag-anak. So ang punto doon ay sinasabi na hustisya ang kanilang hinahangad at hindi kasing halaga ng salapi ang buhay ng kanilang mga kamag-anak. Okay. So, Madam Persida, ang inyong pong mensahe sa sambayanan? Sa ating mga kababayan, kung kayo po'y may katanungan legal, tumawag lamang sa ating hotline. At kung kayo may reklamo sa ating mga PAO lawyers and staff, tumawag at sumulat po sa akin sa Nia Road, Corner East Avenue, Diliman, Quezon City, o sa ating hotline 929-9436. Maraming salamat. Papuhay po kayo. Madam Persida Roweda Acosta ng Public Attorney's Office. Maraming salamat kayo. Abogado ng Bayan, Abogado ng Bayan. Kasama si Attorney Persida Roweda Acosta ng Public Attorney's Office. Abogado ng Bayan. So itong segment natin na ito na Abogado ng Bayan every Mondays, Wednesdays at Fridays. Para sa ating mga kababayan na mayroong legal questions, maaari po ninyong itanong ang inyong mga legal questions or manghihingi ng legal opinion sa ating hotline. Okay, at yung ating service line 0922-358-2679. Bukas po yan para sa inyong paglahok sa ating palatuntunan sapagkat ngayon pong umagang ito ng Friday, ang ating pong featured agency ay ang ating Land Transportation Office. Oo. Pero bago yan ka, Francis, nakikiramay ang ating estasyon sa pagpanaw nitong dating Health Secretary at dating Senador na si Juan Flavier. Let's do it! Yes. Di ba? Yan ay talagang naging tagline, naging mantra yan ng dating Senador Johnny Flavier. Let's do it! Okay, nakikiramay po ang aming pamunuan sa mga pamilya ng Inulila. Anyway, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. 36 minutos, 16 segundos. Makalipas ang alas 6 sa ikalawang Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Okay, unahin natin ang ating radyo ng Bayan Virac sa pamagitan ni Arlene Bagadyong. Arlene, marhay na aga, konektado ka. Sa sanib ng lakas, ang Philippine National Police, lokal na pamahalaan, concerned national agencies,
non-government organizations at volunteers dito sa lalawigan ng Catanduanes bukas sa araw ng Undas. Ito'y upang makapaghatid ng maximum security coverage at public safety security services sa publiko sa layunin ng pamahalaan na matiyak na maayos at payapa ang pag-obserba ngayong taon sa tradisyonal na All Saints at All Souls Day dito sa lalawigan ng Catanduanes. Ayon kay Police Senior Superintendent Adelio Benjamin Castillo, ang Provincial Director ng Catanduanes PNP Provincial Command, nakahatag na aniya ang kanilang implan. Dahil dito, mahigpit nilang ipapatupad ang Police Integrated Patrol System at ang Three-Tier Defense System sa lahat ng mga sementeryo dito, economic key points, critical infrastructure, airports at seaports, bus terminal at iba pang lugar na pinagkakatipunan ng tao. Ayon pa kay Colonel Castillo, maglalagay din sila ng Police Assistance Desk sa mga sementeryo, maging sa transportation terminal bukas at maging sa highway upang makatulong na masiguro ang kaligtasan ng mga commuters dito sa Catanduanes. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Vera Catanduanes, ang Kitsa ng Bayan. Thank you very much, Arlene. Dumako naman tayo sa Agoon. Nariyan ang ating kasamang si Charity Frianeza. Charity na imbag gabigat, konektado ka. Good morning, Ms. Vivian and Sir Francis. Ipinahayag ni Police Superintendent Mona Lisa Asis, Hepe ng Police Community Relations ng La Union Provincial Police Office, na handang-handa ng buong pwersa ng kapulisan para sa pagkunita ng Undas. Kaugnay nito, patuloy na nakapula ng status ang PNP La Union para sa pagpapatupad ng Oplan Kaluluwa 2014. Nakatalaga na rin ang mga police assistance hub simula ngayong araw sa mga estratehikong lugar, partikular sa mga sementeryo upang makapagbigay ng anumang tulong sa mga kababayan natin tungo sa mga puntod ng kanilang pumanaw na kaanak. Dito katuwang ng PNP ang mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng bawat lokal na pamahalaan. Maigpit na rin anya ang seguridad sa mga lugar himlayan kung saan kalang tiniyak na hindi makapapasok ang mga magdadala ng anumang deadly weapon, gamit pang sugal at mga nakainom ng alak. Ayon pa kay Asis, pinating din ang police visibility sa lahat ng mga matataong lugar tulad ng simbahan, palengke at beach resorts upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maging maayos at payapa ang buong lalawigan ngayong Todos Los Santos. Para sa Radyo Vision, Charity Jimenez Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. Mula sa Ago, puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Tandag with Nerissa Espinosa. Nerissa, maradyaw na buntag, konektado ka. Maradyaw na buntag, nakipagdialogo ang pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Sur sa pamumuno ni Governor Johnny Pimentel noong Oktubre 29, kasama ang ilang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga nagsilikas na residente mula sa 10 sityo ng bayan ng Lianga, San Agustin at Tago. Mahigit sa 700 pamilya o mahigit sa 2,000 katao ang kasalukuyang nakatira sa Barangay Diatagon Minichim ng Lianga matapos lisanin ang kanilang mga bahay dahil sa takot ng umano'y nangyayaring operations doon. Ang dialogo ay isang pagsisikap ng pamahalang panlalawigan, LGU Lianga, Military, PNP, DILG, PDRRMC, Religious Sector at iba pang mga ahensya na mabigyang solusyon upang makabalik sa kani-kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Samantala, nakatakda namang magbigay ng mga relief assistance ang Provincial Social Welfare Office ngayong araw sa mga nasabing evacuees. Para sa Radyo Vision, Nerissa Montero Espinosa, Tandag, Media ng Bayan. Thank you very much, Nerissa Espinosa ng Radyo ng Bayan Tandag. 41 minutos at 3 segundos na. Makalipas ang alas 6 at narito na, nakaupo na sa ating hapag ng talastasan mamaya ang ating butihing opisyal na tagapagsalita ng Land Transportation Office. Ihahabol ko lang muna ito, Vivian, Yes. talagang masakit man sa loob ko, talagang ito'y realidad. Morning, si Joseph ito ng Davao. Nanonood ako ngayon sa programa nyo at ako'y nasisiyahan sa kagandahan ni Ma'am Vivian. Wow! Ay, maraming salamat po. Talaga naman. Good day, Sir Francis. Alam nyo po, kung marami nagsasabing hindi naman kayo kagwapuhan, para sa akin, gwapong-gwapo po kayo. Lalo na sa boses at sa galing mo sa pagbabalita. Saludo po akong lagi sa iyo. Thanks and God bless.
Madam Vivian Virgel ng Cagayan de Oro City. Talagang hinabol pa rin. Okay, may naawa sa akin. Good morning, Ka Francis. Sabihin lang nila na hindi ka gwapo, pero sa akin gwapo ka sa boses lang. Super gwapo. Sa radyo lang po ito. Hindi ako nakikinig sa hindi ako nanonood sa television kasi wala akong television. At Evelyn Nicart sa radyo, ng gwapo Barangay ka, Francis. Del Remedio, Sulat, Eastern Samar. Thank you very much po. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Paalala muna mula sa inyong himpilan. Ang huling bahagdan ng ating Friday edition. Mga kaibigan, sa oras na 45 minutos, 45 segundos, makalipas ang alas 6 at bubuksan na natin ang hapag ng ating talastasan. Pero before that, yung mga tumututol, nagrarally doon sa mga message na binasa ko na nagagawapuhan sa akin. Bala mo, may araw din yung mga nagrarally against me. Okay, tandaan nyo. Okay. Tandaan nyo lang yan. Yung matanda dyan ang unang-una dyan si Perlita. Okay, Vivian. Yes, Okay, sa punto go. pong ito, mga kaibigan, ay makakapanayam natin si Land Transportation Office spokesperson Jason Salvador. Mr. Good morning, Jason, sir. good morning po. Good morning, Ma'am Vivian, Sir Francis. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Teka muna, may threat. Oo, may threat May sa'yo, threat, Ka nadinig mo yung Francis. threat na yan, ha? Yung dating ng boses niya, kinabahan ako rito. Kinabahan ako. But anyway, sige. Okay. Yes, mauna na ako, Ka Yes, go ahead. Francis. Sir Jason, ito po ba, ano po ba yung mga assistance na ibinibigay ng LTO, especially ngayon po na magkakaroon ng exodus ng mga passengers mula probinsya papuntang Maynila and vice versa? Alam nyo, Ma'am Vivian, magmula pa nung nakaraan linggo talaga namang busy-busy na yung ating mga kawani. Nag-iikot na po tayo ng mga bus terminals at nag-set up din po tayo ng mga public assistance desk. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi pati sa mga karatig na region natin. In-organize po natin pati yung mga regional office natin upang umalalay sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga sumasakay ng pampublikong sasakyan, kundi mga pribadong motorista. Okay. Sir, meron pa po ba tayong backlog sa mga plates naman? Well, we're very glad to announce we don't have any backlogs anymore. In fact, sobra-sobra nga yung plaka namin. Kaya for the past few months, in the past few weeks, we've been appealing to the public to get their plates. Kindly coordinate with your dealers, especially if you bought new vehicles and motorcycles this past few months. Readily available na po yung mga plaka natin. And kung hindi po sila ma-assess ng mga dealers natin, kayo na po mismo ang pumunta sa aming mga regional office to claim your plates. Okay. Ibig sabihin po ba nito, Mr. Jason, yung mga nakapagparehistro na, nag-renewal na ng kanilang registration, na old plate pa rin, how can we avail of the new one? Well, marami na nga po nagtatanong. Excited yung ating mga kababayan kasi nakikita nila maraming security features ito at napakaganda sa ating mga sasakyan. We're planning to do that this January, Sir Francis. Okay. Isasabay natin ito sa renewal ng inyong mga kotse. For example, if your car is ending in 1, you will be renewing your registration by January. Isasabay na po natin ang pagkuha ng plaka nyo by January. Ang gagawin natin, Sir Francis, pagpunta nyo po doon, pag-rehistro nyo, babayaran nyo na po yung cost of plate, pero hindi nyo pa po isusurrender yung plaka nyo. What we will be doing is that i-mail natin sa inyo yung bago nyong plaka. For two things. One, para hindi na po kayo maabala na sa pagbabalik pa sa inyong suking LTO. At pangalawa, upang masigurado natin na tama po yung nasa database namin at yung address na nilagay nyo sa inyong mga ORCR, tama po. Iyon. Tama yun. Safety feature yan. Nakakasiguro ang LTO na hindi falsifikado yung taong humihiling ng panibagong plate o registration ng bagong
plate number. But anyway, magkano po ba ang magiging additional cost nito? Alam nyo, Mr. Jason? Sir Francis, despite the fact na marami po itong security features, may special bolt pa po tayong binibigay at special na sticker, hindi po nagtaas ang presyo nito. For the motor vehicles, 450 pesos pa rin po ito. At para sa motorsiklo, 120 pesos lang. Very reasonable. Yes. Walang cost yung delivery, sir. Wala po. Opo, isa-shoulder na po yan ng pamahalaan. Okay. Sir, kasi starting November 10th, meron na pong i-implement itong LTO na no registration, no run policy. Pakipaliwanag naman po ito. For the past few months, nakikita po natin sa lansangan, despite the fact na napakarami na nating plaka, marami pa rin sasakyan na tila bumabiyahe using their conduction sticker. So we've conducted our own study and napag-alaman natin na kaya napakarami ng sasakyan na walang plaka ay dahil hindi pa pala sila rehistrado in the first place. We've learned that the dealers themselves, it takes them about 2 to 6 months to even try to register their vehicles. So what we're planning to do is implement a no registration, no travel. Yung dapat, pag nirelease nila yung sasakyan, dapat may proper registration na to. Kasi kawawa naman yung ating mga motorista, tumatakbo sa lansangan na walang proper registration. Paano nila kung may mangyari? For example, sakuna or carnapping, medyo may hirapan yung ating mga kababayan. Kaya yan po ang pinaplano natin. We will make the necessary announcements, ipapublish po natin yan, upang sa ganun may gabay po ang ating mga kababayan. Ang madalas nating napupuna sa lansangan, sa mga motoristas natin, sa private, Mr. Jason, yung nakalagay for registration. Yes, okay. Pagkatapos for dropping. Yung mga ganon. Na, ewan ko kung yan deliberately ginagawa nila o pinapaskil nila para lang makaiwas sa color coding scale o para makaiwas sa anumang magiging traffic violation. How would you take note on this, sir? Alam nyo, nakakalungkot man isipin, Sir Francis, pero may katotohanan po yan. Marami po sa ating mga kababayan na medyo gusto lang umiwas sa ating mga batas, katulad as simple as color coding or something as grave as a criminal activity. Kaya nga tayo, gusto natin isulong na dapat, bago ka lumabas ng lansangan, meron ka ng plaka, meron ka ng rehistrado, upang sa ganun, ano man ang mangyari, protektado ka at madali kang i-identify. Now, itong ating mga, alam natin na itong mga karamihan sa mga passenger, itong ating mga public utilities, ano na po ang mga safety features o safety schemes na ginawa ninyo para hindi na mauso yung mga kulo-kulo rooms na ito, Mr. Jason? Alam nyo, sir, kung nabalitaan yung mga nakaraang buwan, talaga namang pinaigting natin ang ating kampanya laban sa kulo rooms. In fact, yung inilaunch natin na Joint Administrative Order along with LTO, LTFRB, and DOTC, talaga namang tinamaan sila ng matindi. Kasi para sa kulo room na bus, for example, 1 million na po ang fine niya. At hindi biro ito dahil talaga namang hindi mo na makukuha yung mga sasakyan na ito. Hindi ang kampanya natin, gusto lang naman natin umayos sila kasi maraming hanap buhay ang naapektuhan dito, lumalala yung traffic. Kung gusto nyo maghanap buhay ng ganyan, ilagay nyo sa ayos. Legal. Yes. Legal natin. I really support that move, Sir Jason, kasi talagang nakaka-traffic po minsan yung mga ganyang colorum vehicles pero sir, balikan ko lang po itong no registration, no run policy. Sure na po ito na sa November 10th i-implement? Well, yung ating mga stakeholders, particularly the dealers and the manufacturers, ay nakikiusap na medyo i-delay pa natin ito ng konti. Pinag-aaralan pa po natin kasi tayo naman po ay sensitibo sa ating mga kasama sa industriya. Gusto lang nilang ituwid pa yung mga kanilang konting pagkakamali at yung mga kakulangan nila on their side. Kaya pinag-iisipan pa po natin ito. But as of now, desidido po tayong ipatupad ito. Ngunit kung magkaroon pa po ng dialogo, i-announce po natin ito accordingly. Ano naman po yung penalty kung halimbawa isang motorista mahuhuli? Naku, napakabigat, Ma'am Vivian. Kung ikaw ay mahuhuli sa lansangan na mapapatunayan wala ka pang rehistro, ikaw ay papatawan ng 10,000 penalty at i-impound pa po natin yung inyong sasakyan. Okay. Ngayon, pupunta naman tayo sa mga kapitbahay ng LTO. Yes. Sa lahat ng mga opisina ng LTO, ano na po ba ang marching order ng department at ng inyong ng ating Land Transportation Office hinggil dito sa sinasabi nating pagsusuri, smoke belching test? Yes. Ano po ba talaga ito? Is this necessary? Is this
mandatory o talagang isang eskema lamang? Dahil tumatagal lang ito ng, if I'm not mistaken, 3 buwan lang effectivity, sir. Alam niyo po, bunsod po ito ng Clean Air Act natin. Okay. Kasama po ang DOTC sa pangunguna ng LTO sa pagpapatupad ng Clean Air Act. Sa pamamagitan po ng pag-check ng emission standards ng ating mga sasakyan. Ang layunin po kasi nito, to ensure that all vehicles that will run on the road are emission compliant. Meaning, hanggat maaari, mababa po ang emission level niya upang sa ganun mapangalagaan naman natin ang ating kalikasan. Kaya kailangan po ito bago po natin irehistro ang ating mga sasakyan. Well, kaya ko po na itanong yan, Mr. Jason, sapagkat base po sa aking obserbasyon, kuminsan nakakakuha ng certificate of emission test na wala yung sasakyan dahil kumpare niya si ganito at inaanak niya si ganito, lumabas yung sasakyan na irehistro na wala man lang, kumbaga no show yung sasakyan doon sa registration. Alam nyo, yung mga ganito talaga namang hindi natin ito pinapahintulutan. Yes, at pag sir. nakarating sa ating opisina ay pinapasara natin agad yung mga private emission testing centers na ganito. Kasi nadidefeat po yung purpose na pangalagaan natin yung ating kalikasan. So, nakikiusap tayo sa ating mga kababayan. Kung kayo mismo ang may-ari ng sasakyan, don't resort to no show. Kasi kayo rin naman po maapektuhan kung talagang lumala ang ating kalikasan. Pero meron pa rin talagang pinapataw kayong multa sa smoke belching. Meron pa rin po, mahigpit pa rin po yan. No? Along with DNR, marami pa po tayong operatiba, not only on the road, but pati po sa ating mga LTO offices. Ako po, katanungan lang, Sir Jason, ito pong special plates, kasi po, paano po ba yung paggamit ito? Kasi minsan po, nagagamit po ito to evade laws. For example, yung coding scheme. Can you please tell us your name? For the information of everybody, for the special plates, yung namimili po tayo ng letra at numero, although napipili po natin ito at meron po tayong binabayarang premium, it does not exempt us from any laws, no, traffic laws. Wala po itong exemption sa coding at kung ano pa. Nagkataon lang na may siguro mga significance sa kanila, yung mga plate numbers na nila, kaya yun ang pinipili nila. But again, wala po itong special treatment, wala po itong exemption. Pero wala pong period na maaari nilang gamitin yung mga commemorative plates na yan, mga kung ano-ano. Commemorative plates are different, Sir Francis. Yung special plate, yan din po yung plaka na ginagamit natin LTO. Yung commemorative plates, hindi na po natin pinapayagan yan. Okay. Yan, no? Pero meron pa rin tayong nakikita. But anyway, sir, pwede po bang bigyan nyo kami ng hotline para sa magsusumbong nating mga kababayan sa mga irregularidad na nakikita nila? Opo, nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan. Tulungan nyo po kami, no, na isaayos ang ating land transportation industry. Kung meron po kayo nakikita dyan na hindi tama, ipagbigay alaman po lamang sa amin sa 9219071 hanggang 72. At maaari nyo po kami i-reach sa mga social media. Meron po kaming Twitter at LTO Central at Facebook page at LTO Central. Ayun, kompleto na yon, Vivian, ha? Kompleto na yan, ha? Kahit na saang makokontak nila ang ating Land Transportation Office. So, much to our desire, Mr. Jason, na marami pa kami sanang nais na malaman ng mga bagong programa ninyo. But we are running out of material time. So, ang mensahe po ninyo sa sambayanan, sir? Unang-una, maraming salamat po sa pagkakataon. Ang mensahe lang po natin sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa mga tutungo po ng probinsya. Magbitbit po tayo ng maraming pasensya dahil alam po natin marami po tayong magiging kasabay. At panatiliin natin maayos upang sa ganun ay wala pong sakuna. Maraming salamat po. Nakapanayam natin mga kaibigan ang spokesperson ng Land Transportation Office, si Mr. Jason Salvador. Samantala, alamin naman natin ang mga pinakahuling kaganapan dyan sa Manila North Cemetery kasama si Julius Disamburon. Julius, magandang umaga muli sa'yo. Magandang umaga muli sa iyo, Vivian. Ngayon dito sa aking likuran, ito yung pinapasokang gate ng mga kababayan natin papasok dito sa Manila North Cemetery kung saan unti-unti na nga sila dumadagsa sa paglaon ng mga oras, Vivian? Tsaka Francis, pero nandito din yung mismong inspeksyon kung saan kinukumpiska na nga itong mga ibang mga kagamitan na talagang ipinagbabawal na po sa loob mismo ng sementeryo at patuloy po ang paalala po ng MNC ng Manila North Cemetery na sa mga kababayan natin na pupunta, lalo na mamaya, yung mismong dagsaan, wag nyo na pong magdala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya po ng mga bladed weapons, explosive devices o kaya yung mga alak na bawal po mismo sa loob ng nasabing sementeryo. At yan muna ating pag-uulat sa ating patuloy na Undas 2014 coverage. Mula pa rin po dito sa lungsod ng Maynila sa pangalan ng aking makasama ng Unit 4. Ito po ang pinagsanib na radyo at telebisyon. Ito po ang programang Radyo Vision. Balik tayo sa ating mga kasamang sina Zarina, Francis at Vivian.
Yes, maraming salamat, Julius. Sana po ay natulungan po namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po, si Zarina Lusuegro. Back to Radyo ng Bayan Studio with Francis and Vivier. Maraming salamat, Julius and Zarina. At mga kaibigan, para po sa mga may katanungan pa o nais isuplong sa LTO, maaari nyo pong tawagan ang kanilang hotline sa 921-9071 o bisitahin ang kanilang Twitter account sa LTO Central. Dito na po nagtatapos mga kaibigan ng isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Ako po, si Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice weekend ahead of us. God bless. Until next month, see you. Salamat po.